This is a very sensitive topic. So if you're a teenager watching this, I recommend not. But I really recommend that you have an adult here na nagagabay sa'yo during this conversation because it's very, very, triggering. Okay, so welcome to my very first podcast titled Meet and Mike. I've been really wanted to start my very own podcast channel, but I've had my reasons kung bakit medyo natagalan ako. It's because I'm very intimidated to my attitude towards, my videos. If mabibigyan ko ba ng hustisya yung pag-podcast ko or not. But more on, I think kasi I've known for being really vocal about my feelings, about what I think, about my opinions. I think na-intimidate lang ako dun sa part na yun na baka may masabi ako sa podcast ko na hindi nyo magugustuhan. And I've been, mababash for that. Obviously, hindi naman nagtagumpay yung thoughts ko na yon because here I am doing this podcast. Like, oh my God, super na i-intimidate pa din ako. Actually, ngayon, hindi ko alam kung ano ba yung sasabihin ko. But thank God, as a first-timer, I've prepared so many questions and so many topics for us to talk about dito sa podcast na to. Since this is my very first podcast, gusto kong gawin siyang more an introduction to myself, kung ano ba ako, saan ako nanggaling, bakit ako nag-start mag-vlog, and ano ba yung goal ko sa paggagawa ng mga ganitong klaseng videos. So, hello everyone! My name is Michiko Shairel Hayano. I'm already married and I'm 23 years old and meron din akong isang anak na maganda na above katulad ko. Charot. Nag-start akong mag-video ng sarili ko. I think 16 na 15 years old pa lang ako. Way back nung nasa Pilipinas pa lang ako. And pumasok din kasi ako sa world ng RPW. So, nagla-live ako doon. Yung mga parang ulzang mga freelancer na account, tama ba? Yung mga semi-account. So, actually, gagamitin mo yung mukha mo. Pero parang, more on parang dummy account siya kung tawagin sa panahon ngayon. But way back around 2015, I don't know, I don't really remember na year yon. Tinatawag namin siyang semi-account. Nagaganon ako, meron akong semi-account. Iba lang yung name ko, pero yung face ko, yung mga profile pictures ko, yung mga in-upload ko is ako pa din. So, doon ako nag-start mag-live. Nagla-live ako na nagme-makeup ako. Naalala ko, meron din akong live noon na parang nag-house tour ako. And then eventually, nung nalaman ng grandparents ko, pinagalitan ako kasi bakit ko daw nila-live yung bahay namin. Baka daw, alam mo yun, madisgrasya kami, may bumaril sa amin kasi nila-live ko siya sa public, something like that. From there, tinigil ko yung pagla-live about sa house namin. So, more on naging live na lang siya about me. It's around 15 years old ako, 16 years old. So, doon ako nag-start mag-video ng sarili ko. So, syempre, may mga nagko-comments and everything. So, parang more on, parang, alam mo yun, nagkukumu kung tawagin. Kung siguro ngayon ko siya gagawin, parang kumu live na siya. Pero nung time na yun, hindi pa naman uso yung mga monetization, yung pagmamonetize ng mga, alam mo yun, ng mga videos mo. So, more on parang entertaining vlog lang talaga siya. For me, kasi ako talaga, I love to chika, I love to share, I love to, I don't know, it's me. Gusto ko lang talagang magsalita ng magsalita. Like, I can keep going and going and going na makapag-usap as long as may sense yung pinag-uusapan. And I really vibe with the people that I'm talking with. Way back kasi ng mga panahon na yun, wala pa talagang mga influencers. So, kaya hindi ko talaga siya na-anticipate. Actually, until now naman hindi ko naman naiisip na yung mga pagla-live ko pala before is parang magre-reflect pala siya kung ano ko ngayon. Na parang gugustuhin ko pa din palang mag-video, something like that. Medyo nakakapanghinayang lang sa part na sana pala dati ko pa tinaray. Parang mayaman na ako, diba? Charot. Ayun nga, doon ako nag-start mag-video ng self ko. And then I think mga ganun din, mga same year na age ko din, 15, 16, doon na din ako nag-start mag-rebelde. So, umabot sa point na lumalayas ako ng house. So, it's because galing ako sa broken family. So, yung mom and dad ko is hindi talaga sila okay. So, my dad is my dad and my mom is my mom. Parang, medyo hindi pa ako ready i-share yung super detailed reason kung bakit sila naghiwalay. But more on being a toxic, person para sa isa't isa.
But more on I can say, yung bad talaga is yung sa dad side ko. So, siya talaga yung toxic. But eventually, of course, my mom, because of the toxicity of my dad, na-adapt nung mom ko, and then yung mom ko, nalalabas niya sa amin as her children. Lumaki kasi ako sa grandparents ko. So, yung mami ko nasa Japan, and then talagang yung lola and lolo ko talaga, yung parang tumayo talagang nanay and tatay naming magkakapatid. So, I have 3 siblings as of now. Ako yung pinakapanganay, yung pangalawa babae din, and then pangatlo lalaki, and then meron pa kaming isa, which is si MM. So, siya yung pinakabunso namin. So, since panganay nga ako, nung mga time na yon, hindi pa uso yung mga depression, hindi pa uso yung mga, alam mo yon, yung pag-anxiety, yung pagpa-panic attack or something. So, nung mga time na yon, super, super different siya kung ano yung, alam mo yon, kung ano yung pag-take ng mga tao kapag may sinabi sa'yo na depression, may depression ako. So, di ba kapag ngayon, pag may sinabi may depression ako, what do you need? I will help you, something like that. But way back before, nung I think 16, 15 years old ako, hindi ko alam, 2015 ba yon, wala talaga as in. Kapag sinabi mo na nalulungkot ka, ang sasabihin sa'yo, bakit ka nalulungkot? Kumakain, nag-i-school, wala ka nang ginagawang ano dito sa bahay, bakit ka pa nalulungkot? Ate, ganun talaga siya. 'Di ba? Alam yan ng mga OGs na medyo nagkaroon ng depressive episode ng mga kabataan. Alam nyo kung ano yung struggle na gusto nating sabihin sa mga tao but they can't understand us kasi feeling nila nag-iinarte lang tayo. And this is not me, making sisi sa grandparents ko for not, alam niyo yun, maintindihan kung ano yung nararamdaman ko before. Kasi syempre yung lola ko din noon, super loaded niya na din sa mga gawaing bahay. Inaalagaan niya yung kapatid ko na babae, kapatid ko na lalaki. Alam niyo yun, parang ang dami-daming ganaps. And before siguro, nung teenager ako, hindi ko talaga siya nare-realize. Like as in, syempre kapag teenager ka, self-centered ka, parang iniisip mo, bakit hindi sila ganito? Bakit hindi sila nag-reach out sa akin, something like that. And maybe yung pinaka-point talaga or pinaka-root talaga nung anger ko by that time is my mom. So, kasi yung mom ko, since malayo siya, nasa Japan siya, 'di ba? So, may mga attitude siya na boyfriend, alam mo yon, yung parang hindi talaga siya makapag-focus, na parang sa amin lang, ganon. So, because of that, yung lola ko, syempre nagagalit siya sa mami ko na parang anong ginagawa mo sa buhay mo, madami kang anak, alagaan mo, something like that. So, since syempre yung lola ko matanda na din, medyo madami na din siyang iniinda, 'di ba? But of course, I also understand my mom kasi kailangan niya din mag-provide for us kasi nga wala nga yung tatay namin to provide. But yeah, maybe that, and umabot sa point na yung lola ko, sa sobrang galit niya doon sa mommy ko, parang ako yung panganay, sa akin niya mas nalalabas yung anger niya or yung parang yung hatred niya towards my mom. And maybe that's the number one reason kung bakit ako nagkaroon talaga ng hatred sa mami ko. Kasi parang naiisip ko na, hindi naman ako katulad mo, pero ginagaya ako dahil sa ginagawa mo. Alam mo yun, yung parang napagko-compare kami, which I don't really like and I don't really appreciate. Kasi syempre ako, by that time, honor student ako. So, never akong nawawala sa top of. And because of that, yung mga hatreds, na mga nasasabi, mga words na nasasabi sa akin, doon na ako nag-start na parang, okay, ganyan yung tingin nyo sa akin. You think I'm not good enough. Okay, di hindi good enough. Di papatunayan ko na lang sa inyo para hindi na masayang yung oras nyo kakahula kung sino ako. Di papakita ko na, parang ganun. So, naging ganun ako, kaya parang doon na ako nag-stop mag-try. Nung umabot na ako ng first year high school or ng grade 7. Doon na talaga ako nag-start magrebelde. Doon na ako nagkaroon ng mga friends na talagang nakakainuman, after school, inuman. Take note, nasa Catholic school pa ako nung time na yon. Na talaga ako nag-start na, hindi naman ako masyado pang nagka-cutting ng class nung grade 7 ako. Pero may mga point na nung patapos na yung year ng
grade 7, doon na ako talaga nagkakat ng class. Like, papasok ako ng school pero may baon akong mga damit sa likod, pupunta ako ng MOA. So, yun nga, uso nga yung RPW nung time na yun. Makikipagkita ako sa mga, alam mo yan, sa mga friends ko sa MOA. Magiinuman kami sa seaside. Alam yan, ng mga friends ko sa RPW before, yung mga kalokohan ko. Syempre, of course, there's boys. Doon ako nag-start mag-boyfriend. And take note guys, nung grade 7 ako, so na-late kasi ako ng 2 years. So kahit grade 7 ako, I think pag grade 7 ka dapat 'di ba mga 13, tama ba? 13 or 14 ka lang. Pero ako nung mga time na yun, ilang taon na ako nun. Parang basta ahead ako ng 2 years. Yung age ko, ahead ako ng 2 years sa kanilang lahat. So, understandable din kasi, alam mo yun, siguro yung hormones ko, iba sa hormones din talaga nila kasi mas bata talaga sila sa akin. So, yung reason naman nun bakit ako bumalik or nag-repeat ng grade is because dahil nga naghihiwalay yung parents ko, yung mga during na, alam mo yun, pag-aaway nila, pabalik-balik kami, Japan, Pinas. So, yung grade ko din, or yung parang alam niyo yun, basta yung utak ko na mag-aral, naiiba din. So, kasi syempre iba naman yung curriculum sa Pilipinas, iba yung curriculum dito sa Japan, right? So, talagang ang dami kong adjusting period na ginawa nung bata ako. And hanggang ngayon naaalala ko, nabubuli ako kasi bakit daw repeater ako, bobo daw ako. Basta may mga nambubuli din sa akin ng ganun before sa school. So, yun yung reason. Kaya, nung mga nag-boyfriend naman ako, maaga pa din naman siya, pero mga 15 na din naman ako nung time na yun. Wow, 15 na naman. Ano yun? Pero bata pa yun guys, super bata pa nun. Pero compare din kasi dun sa mga kasabayan ko talaga, mas bata din talaga sila sa akin. So I think maybe maaga lang din talaga akong nag-matured because sa mga, alam mo yun, sa mga nangyayari sa paligid ko, sa environment ko. Andun na yung mga iPad era, so after school, imbes na makipagband ako sa family ko, nag-iPad lang ako, nagwa-Wattpad lang ako. Talagang ganun, nagiging ganun talaga yung routine ko na to the point na I'm isolating myself to everyone kasi parang feeling ko para saan pa. Parang gumawa na lang ako ng sarili kong mundo na ako lang yung makakaintindi sa sarili ko na kung hindi nyo ako kayang mahalin the way I want, ako na lang yung gagawa nun. Like, mag-i-imagine na lang ako. So, doon na pumapasok yung mga Wattpad, mga binabasa ko. Parang doon na lang ako kinikilig, doon na lang ako nagiging masaya. As in, umabot ako sa ganong klaseng period ng life ko. And maybe siguro yung mga family ko din before, nagtatry din naman talaga sila mag-reach out sa akin. Pero siguro kapag teenager ka, alam yun, pag meron ka ng hatred, meron ka ng parang wall sa kanila na ilang beses ka nang na-hurt and na-disappoint. Parang wala na. Parang alam mo yun, parang hindi kanila makukuha na magtatry sila isang beses. And then after, wala na. So it doesn't work that way, right? Alam mo nyo, hindi ko din kamo alam, until now, kahit pag nag-uusap kami ng mami ko, may mga times na hindi niya pa din naiintindihan na parang bakit daw feeling ko, mag-isa lang daw talaga ako during that time. And to be honest, when you're in a depression, like, you know, episode, nandun ka sa depression era mo, hindi mo talaga din siya ma-explain. It's just a feeling that you're alone. And nobody is there to, you know, really make you feel safe. Na parang lahat lang sila nandyan, nang judge. Oo nga, hindi nga sila nagsasalita ng masama sa'yo. But you can still see through their actions that they're judging you. Alam niyo yun, yung ganong feeling. And I remember nung mga time na super depressed ako as a teenager na talagang walang nakaka-understand sa akin. Ang dami kong times na mag-attempt mag-suicide. Like as in, nadala ako sa Manila, nasugod ako, na emergency ako just because I tried to kill myself. Like, as in. This is a very sensitive topic. So, if you're a teenager watching this, I recommend not. But, I really recommend that you have an adult here na nagagabay sa'yo during this conversation because it's very, very, you know, triggering. Umabot sa point na ganon, umabot sa point na sinasabi ng, alam niya, na parang kinausap na ng school, yung lolo ko, because of my situation, na parang natrick pa ako nun ng lolo ko na mag-SM daw kami. Pero pumunta pala kami sa psychiatrist. And then,
parang dun na ako nag-start na mag-panic. Alam niyo, ganun pala yung feeling, no? Kapag yung hindi mo alam, nadadalhin ka into somewhere and then dadalhin ka sa psychiatrist, mafe-feel mo pala talaga na na-betrayed ka. Parang naalala ko, parang gusto kong umiyak, gusto kong magwala, pero parang wala akong magawa kasi parang nandun na ako na parang yung super hindi ako comfortable sa feeling into sharing it kasi parang feeling ko parang sa sobrang tagal siguro nang nakimkem nung mga ganong feelings ko. Pumunta kami doon, parang hindi ko siya kayang i-express. Like, hindi ko siya kayang sabihan into words kasi feeling ko kapag sinabi ko siya into words, ang babaw. Like parang nalungkot ako kasi hindi kami pinupuntahan ng mami ko. Nalungkot ako kasi hiwalay yung parents ko. Parang alam mo yun, parang kung sasabihin mo parang and pakikinggan mo, ang babaw lang nung reason. Pero it's not that it's the feeling. It's not just the words, the situation, it's the feeling that they made you feel kaya nagkaganon ka. So that's the reason kung bakit ako nagkaganon talaga. You know what? I feel really brave right now sharing this to you guys. Knowing that, it's a very sensitive topic, mababasa or maririnig ng parents ko, ng grandparents ko, ng family ko sa Pinas. But, I don't know, I just feel so light na parang ngayon, nalalabas ko na siya without, grudge or anything. Parang wala, parang happy na ako na nasa-share siya na that's in my past now. And, hindi ako natatakot na sabihin ng ibang tao na ganyan ka pala before. Yes, I am like that before. Now, I'm super different. Kaya super hindi ako takot talaga na ma-judge cause madami na akong pinagdaanan. As in, yung sa pag-vlog ko ngayon, kung may nang babash man sa akin, thank God, wala pa naman ako nababasa masyado ng super negative comment about me. Pero before, nabash na din ako sa RPW, ang dami nang bubuli sa akin. Maybe that's one of the reason kung bakit din talaga ako na-depressed because of that online world talaga na ang dami din talaga nang babash sa akin. But, anyways, it's in the past now. So, yun nga, after ng rebelde ko nung high school, my mom decided na kunin na ako papunta dito sa Japan. Kasi yung lola ko sumusuko na sa akin. So, umiiyak na din yung lola ko na kunin mo na si Michiko dito. As in, ganong level ha. Na hindi ko na kaya, mamamatay na ako dahil sa anak mo. Yung parang ganon level na yung stress ko sa kanila. And ma, I'm very sorry for making you feel that way. I love you so much. I appreciate all your sacrifices to me. I love you and I'm sorry. But anyways, continue. So, doon na nag-decide yung mom ko na kunin ako papunta sa Japan. And by that time, alam nyo, no joke, no plastic, walang kahit ano, I'm very excited to be with my mom by that time. Kasi, ang tagal naming magkahiwalay, ang tagal naming hindi nagkikita talaga ng maayos. So, syempre, teenager na ako noon. And I'm really looking forward to have a relationship with her. As in alam ko, down to my core, I really wanted to have a relationship with her. Pero nung pumunta ako sa Japan, it's gone. It's not what I expect. So yung attitude talaga ng mom ko, it's not really good. It's toxic. It's a speaking narcissist talaga. Maybe hindi siya mag-agree kapag napanood niya to, pero grabe talaga siya before. Grabe yung stress ko. Grabe yung, alam mo yun, grabe yung stress ko din talaga sa kanya noon na parang, I'm expecting gentle parenting parang ganun, kasi, inabandon ako kasi before, feeling ko nga inabandon ako. So, I'm expecting gentle parenting by that time, pero hindi gentle parenting yung na-receive ko, judgmental parenting. So, bakit ka ganyan? Bakit ganyan ka mag-isip? Like, as in, ganun siya. Ganun talaga siya. But sa point na parang feeling ko, mas mahirap na kasi nasa Japan ako, wala akong kilala, wala akong friends and everything. So, mas nahirapan akong mag-cope up. Kasi hindi na ako makalaya sa ate. Wala na akong mapuntahan na friends, di ba? Kaya yun yung super naging struggle ko talaga before. Doon kami nag-start talaga ng mommy ko na, alam mo yun, naghahabulan kami, nakapaa kami. Sinasabi ko sa kanya, pakawalan mo na ako, ate. Talagang ganong level talaga ng stress, talagang ganong relationship yung inabot namin ng mami ko. Talagang katakot-takot talaga na pagbabangayan everyday, na talagang alam mo yun, pag-aaway, paglalayas yung ginawa ko. Pero
kudos to my mom, I think, kasi hindi din talaga siya nag-give up sa akin. Maybe her parenting by that time is what I really need or what I really deserve nung time na yon. Pero eventually, of course, syempre, hindi pa din ako naging okay nung time na yon. So, nung nag-18 years old ako, pagka-18 years old ko, doon na ako nagsimulang umalis. And then, pumunta na ako dito sa Toyota iChicken, and then doon na ako tumira sa may daddy side ko nung time na yon. Tuusin, hindi naman talaga kami goods ng daddy ko nung time na yon. So, nung naglayas ako, yun lang din yung first ever na nag-contact ako sa kanya saying na, mahal mo pa ba ako, daddy? Parang gumanon ako sa kanya. I remember, nasa train ako noon, nag-chat ako sa kanya, di mahal mo pa ba ako? And then, nag-reply agad yung daddy ko, sinasabi ko, bakit mo naman natanong yan? So, nung yun yung reply niya din sa akin. So, syempre, di ba parang first time ulit namin nag-usap. Imbes na sabihin niya, oo naman anak, pero hindi. Yung reply niya sa akin, bakit mo naman natanong yan? Yung parang ganun. So, medyo nasaktan din ako nung time na yon. But, of course, I needed him. Nag-answer pa din ako na kasi ganito, ganyan. Doon ako na nag-explain na kung ano nangyari sa amin nung mami ko by that time. Kaya doon na nag-start na super thankful din siguro ako ng mga time na yon kasi kahit papano, alam mo yon, kinuha ako ng daddy ko. But of course, there's also a part of me na ilang years na wala siya or ilang years na andyan siya pero hindi mo siya ramdam, something like that, unless mag-reach out ka. Yung hindi siya yung talagang forever na mag-reach out sa'yo, parang ganon. Hindi mo siya mafe-feel na ganong klaseng tatay. But siguro nung time na yon, naging grateful pa din naman ako, but at the same time, at the back of my head, eto na lang yung time na kailangan mong bumawi sa akin. Ngayon na kailangan kita, ngayon ka bumawi. Ngayon mo ipakita. Parang ganon. Kaya parang, as of now, grateful naman ako, pero at the same time, feeling ko it's just a must. Need niya lang, dapat lang talaga na ginawa niya yun. Kasi kung hindi niya yun ginawa before, maybe I think, wala na talaga kaming relationship at all. But anyways, nung nangyari yun, I'm very thankful kasi na-meet ko yung stepmom ko. So, yung stepmom ko, super love na love ko yon. Even now, actually, we're not in a talking stage right now. And ayoko din naman siyang, bastusin or something na parang ikwento pa kung ano yung nangyari. It's just for her privacy na lang din. Because I really respect her so much that I don't want people to think different of her. So, ganun yung love ko sa kanya. And maybe, alam ko, may mga magko-comment dyan or may mga mag-iisip dyan na kung sino man na plastic or whatsoever yung sinasabi ko. But this is me. Wala naman akong pakialam kung anong nararamdaman nyo. I just know that I love her. Kung hindi kayo agree, wala akong pakialam sa inyo, 'di ba? Parang ganun lang yun. But anyways, I'm just so grateful kasi nung nangyari yun, yung na-meet ko talaga yung stepmom ko, dun na nag-start na parang alam mo yun, dun ako nakatanggap ng gentle parenting. Dun ako nakatanggap na finally, someone sees me, someone saw me, someone, empathize with me, something like that. And for that, feeling ko super naka-help din siya sa psychological being ko na meron akong nakikitang tao na ganun kabait, na ganun ka-gentle, na ganun, alam mo yun, yung kung mag-care kahit hindi niya ako totoong anak, ganun siya nag-care sa akin. I super appreciate that. Naiyak tuloy ako! Alam nyo, every time na yun yung pag-uusapan, dun lang ako sa part na yun naiiyak. Like everything back ng mga traumas ko, I don't really care about that anymore. But when I really talk about her, kasi sa kanya lang talaga ako naka-feel na, don't get me wrong, I love my mom right now, but by that time na sobrang mess ako, na I don't really love or care about my parents, siya yung nagparamdam sa akin na, it's okay, I'm here. That's why I really love her. Wala akong masasabing masama sa kanya. Walang masamang tinapay talaga sa kanya, as in. May mga times na magiinuman lang kami together, may mga times na mag-uusap kami, ganyan, about life. And actually, pag nag-uusap kami, parang super gaang lang nung feeling ko sa kanya. Kasi parang kaya kong sabihin lahat nang hindi siya nag-judge sa akin. Parang, naiintindihan kita pero ikaw din kasi. Parang may pagkaganon siya. Pero, in a nicest way na hindi ako ma-offend. Like as in na hindi niya ako ino-offend sa mga sinasabi niya. More on parang
I'm taking it as a lesson. Or maybe I don't know. I don't really know why. Pero super gentle niya lang talaga sa akin. Actually, looking back, lahat ng mga nangyari before, like super thankful ako that it happened. You know why? Kasi nagkaroon ako ng asawa. Na-meet ko yung asawa ko. And also, nagkaroon kami ng anak. I think that's the biggest plot twist of my 2021 nung time na yon. Yeah, I think around 2021, yeah. So, nung 2021, doon na nag-start yung kalbaryo ko talaga. Doon na ako na-start mabuntis. Doon na ako nag-start maglihi. Yung talagang nawalan ako ng work. And then, kami din kasi ni Luis, hindi kami nag-start as, normal na magkarelasyon. So, as in, supposed to be one night stand lang talaga dapat namin ng isa't isa sa club. But eventually, God moves in mysterious ways, And then, naging kami. After a month, nag-break kami. 1 month na kaming break. And then after that, dun ko nalaman na buntis ako. Naka-block pa siya sa akin. And then nung nalaman ko na buntis ako, tinawagan ko siya, in-unblock ko siya. And I just said na, buntis ako, papanagutan mo ba or hindi? And then he said, papanagutan kita, nasan ka? And that night, nasa work pa siya noon na. Nasa loob na siya ng kaisya niya. Nasa loob na siya ng company niya. Pero nung tumawag ako, umalis siya para lang puntahan ako sa Toyota so we can talk about, the things, our plans and everything. Pero guys, nung time na yon, may love ako. Pero more on I'm scared because of the trauma that I had before. Pero siya, wala siyang ganon. Gusto niya lang ako. All he knows, na sinasabi niya sa akin, all he knows is he wants me. He cares for me and he wants to be with me. Yun lang yung sinasabi niya nun before. And wala na siyang iniisip pa na iba. Pero of course, ako babae, hormones and everything. I know I care for him, but gusto ko siya, kasi wala naman kaming foundation ng relationship, diba? Hindi naman kami strong, hindi naman kami magkakilala ng ilang years to say na he's a good man. Pwede naman good man lang siya ngayon, pero bukas hindi na, diba? Pero yun nga, I still gave him a chance kasi sabi ko, sinong matinong lalaki yung gagawa ng ganyan? 'Di ba? Usually mga lalaki ngayon kapag nakabuntis na sila, bye. It's not mine. Sure ka, akin 'yan. Ganun yung mga linyahan. Pero siya, no doubt, tinake niya as it is. 'Di ba? Pero tignan niyo naman ngayon, kamukhang kamukha niya. 'Di ba? Kaya yun yung parang super nakakagulat. Yun yung super naging plot twist ng life ko. Kaya naging ganito ako ngayon alam mo yun, ka-easy, ka-secured, alam mo yun, kalmadong tao compare before. Kung makikita nyo lang ako, gaano ako ka-mess. I can really say that Luis and Lumi saved my life. They really saved me. And maybe it's also God's way for me to say na, tama na, okay na. Napatunayan mo na yung point mo, naghirap ka na, this time you deserve a family of your own. Kasi hindi mo nakuha yung family na gusto mo before. So ngayon, I will be giving you a chance to create a family of your own. Diyan mo gawin yung mga gusto mong mangyari ng family mo na hindi nabigay sa'yo dati. So, feeling ko yun yung way ni God by telling me that. And you know what? It's funny kasi hindi ko siya naiisip before. Pero now, actually, na nakikipag-usap ako dito sa camera, nakikipag-usap ako sa inyo, ngayon siya lahat nagme-make sense sa akin na wow. It's really, really mind-blowing knowing na, alam mo yun, God is watching. Ang galing lang. Ang galing lang nung feeling na sa dami-dami ng pinagdaanan ko, sa dami-dami na nangyari sa buhay ko, mabubuntis lang pala ako ng maaga. By the way, I got pregnant at the age of 18 years old and I gave birth to Lumi at the age of 19. Mabubuntis lang pala ako ng maaga, pero yung pagbubuntis ko ng maaga na yun, it's a blessing in disguise because look, right? Look at me, look at us. 'Di ba? Like compare before, sino mag-aakala na we can achieve this kind of life? Ngayon,
23 years old na si Lumi, 23 years old na ako, 24 years old na si Luis. Nasa point na kami ng life namin ngayon na we're building a business na in the Philippines for Lumi, for our life, for our future. Luis has a good job. I am doing what I love. I'm vlogging. I'm just doing a part-time job. Yeah, money is not that a problem, but of course, there's challenges and it's part of life. But we're happy. We're good. We're kontento kung nasan man kami ngayon, but at the same time, we're still growing every day, especially when it comes to business, especially when it comes to, generational wealth. Kasi yun talaga din yung gusto namin, kasi before, wala namang mga business-minded sa family namin. So, kaming mag-asawa, gusto namin mag-start yun sa aming dalawa. And it's just funny kasi kung ano yung gusto ko sa lalaki, kay Luis. So, kasi before, naalala ko, lagi ko sinasabi, ang gusto ko sa lalaki, masungit, pero sa akin lang malambing. Nakuha ko sa Luis, gano'n na gano'n, masungit sa iba, sa akin malambing. Sa kanya pinapakita yung mga kengkoy side niya. Pero, even me, medyo may pagkasuplado pa din siya. But, you get what I mean? Usually, yung mga sinasabi ko nung teenager ako, yung mga nababasa ko sa Wattpad, usually talaga ugali ni Luis. But it's just funny kasi syempre may mga reality check pa din tayo na hindi naman lagi Wattpad, diba? Pero, alam nyo, ang galing-galing lang nang nangyayari sa buhay ko kasi naaalala ko lahat ng gusto kong mangyari and lahat siya nangyayari ngayon. Which I'm really, really grateful na mahal talaga pala ako ni Lord. Nakikita niya yung, alam mo yan, yung buga ng puso ko, kung alam niya na mabuting tao talaga ako. May pagkamaldita at may pagka-eme lang ako, pero alam niya na nakikita niya ako na alam niya na mabait ako kaya kaya niyang ibigay sa akin kasi alam niyang deserve ko. And I'm also that kind of person na alam ko na kapag deserve ko, mayabang talaga ako. Talagang sasabihin ko sa'yo na deserve ko yan kasi alam ko what I give to the table. So I know what I deserve to eat, right? Hindi nyo kaya yon. But anyways, to cut the story short, nung una ako yung teenager na mahilig mag-vlog, family problems came, nagrebelde and everything, pumunta ng Japan, nagre-rebelde pa din, nagiinom, naging alcoholic, and then I met Luis and then boom, here I am. First time ever podcast ko to, as you can see sa title. But anyways, did I do good? Did I do bad? Gusto niyo ba yung ganitong klaseng conversation? If yes, comment down below para mas may mapag-usapan pa tayo sa next podcast ko. Comment na din kayo kung sino yung mga gusto nyong makakolab ko or ma-interview ko dito sa podcast para maset natin yan next time. I hope meron kayong natutunan dito sa podcast ko na to. I hope I inspired you to be a better person. Kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, it's totally worth the wait. Because merong plano sa'yo si God. Everything happens for a reason. Just feel all the pain. Just feel all the betrayal. Just feel, and feel. Because sa susunod dyan, magte-take ka na lang. Because you deserve all of it kasi nag-suffer ka. So yun lang guys. Thank you so much for watching. Bye!